Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Isang matinding pag-aalsang naganap sa loob ng pamilya ni Presidente Kuting ng Norte, ang kapatid niyang si Senadora Amy at ang kanyang anak na si Congressman Sandro ay wala nang pakialam sa kanyang pamumuno at tahasang tumiwalag sa kanya. Sa hindi inaasahang pahayag, inihayag ni Sandro na handa siyang tumistigo laban sa kanyang ama. Hindi ko na kayang patahimikin ang aking konsensya, ani Sandro. May mga bagay na kailangan malaman ng bayan at hindi pa ito'y laban sa aking ama, ito'y gagawin ko para sa kapakanan ng bansa. Samantala, si Senadora Amy ay naglantad sa kanyang pagkadismaya sa mga pulisiya at pamumuno ng kanyang kapatid. Hindi ko na kayang palagpasin ang mga pagkakamali at kakulangan ng administrasyon ni Presidente Kuting, pahayag ni Amy sa isang panayam. Ang bayan ang dapat mas mauna, hindi ang personal na interes. Marami nang nabigla sa mga pangyayaring ito, lalo na't kilala ang pamilyang Kuting sa kanilang matibay na samahan at impluensya sa politika ng Norte. Ayon sa ilang mga analyst, maaaring magdulot ng malaking epekto sa politika ng bansa ang hidwaang ito. Habang tumitindi ang tensyon sa loob ng pamilya Kuting, ang publiko naman ay nakamasid sa susunod na hakbang ng bawat isa. Patuloy ang mga haka-haka kung ano ang magiging epekto nito sa nalalapit na halalan at kung paano babangon si Presidente Kuting mula sa matinding pagsubok na ito. Sa kasalukuyan, nananatiling tikumang bibig ni Presidente Kuting tungkol sa isyong ito. Patuloy ang pagtatanong ng mga mamamayan or mamamahayag at publiko kung paano niya harapin ang mga akusasyon at pag-aaklas ng kanyang sariling pamilya. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtanggilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal ng bansa nating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa pahayag ni dating Senator Gringo Honasan tungkol sa napipintong giyera dito sa ating bansa dahil sa kaguluhan sa West Philippine Sea. Okay, si Senator Honasan, ex-Senator Honasan, in-interview siya ng 1PH at na-shock ako, medyo na yung kanyang suggestion. Nako, related ito sa, di ba, may isang general na tumawag kay Fair Lady Maharlika na sinasabi na ang giyera napipinto na kailan nating maghanda. Ako naman kahapon, isa ring general, senior, mas nauna sa akin, kaibigan ko siya, sabi niya, Johnny, maghanda na tayo dahil napapalapit na ang giyera. So ito, isang PMAer, class 71, classmate ni Senator Lacson, sabi niya, let's prepare for war. So talagang, patindi na ang panawagan na mag-prepare tayo kasi napipinto nga ang giyera dahil sa foreign policy ng gobyerno natin yan. Okay, pakinggan natin sandali si Senator Honasan. Could you tell us more about paramilitary group that you're trying to establish? Paano po ba ito makakatulong sa issue po natin sa West Philippine Sea? One word, Angela, Diego, mobilize, prepare. Since there are so many variables changing every day, and when you deal with a country with a 5,000-year history, mobilize, prepare. Anong ibig sabihin nun? The whole citizenry maghanda. Yun ang ibig sabihin ng mobilization. We are dealing with China with a 5,000-year history. Delikado. Ituloy natin, ha? Lakasan ko lang ang konti. we better be careful. Diba? What I'm trying to say is, since we have no control, Yes. and we cannot even manage these variables, important thing is to prepare. We are the author of the National Disaster Risk Reduction Management Law.
if we can prepare for typhoons and earthquakes and natural calamities, we can shift gears and prepare to mobilize our entire population. That's right. To address this issue. Minsan tinatanong ako, I can speak naman din. Opo, opo. Yeah. Colonel, former senator, former secretary. Does the Philippines have an army to confront a threat like what we are facing now? No? I said the Philippines does not have an army because the Philippines is an army. That's right. That's the point in mobilization. But we have to start with a plan. I'm sure government has a plan. The security sector has a plan. Ang gusto lang natin, isama naman ninyo sa mga plano, kami, or the population. National security, all our array of problems, everybody's concerned. Yeah. Such a blessed and beautiful country. Cannot lose this country by default. That's right, that's right. We'd also like to know, kasi of course, recently, yung messaging of this current administration on how to handle the West Philippine Sea. You had Executive Secretary Bersamin say this was an accident, and you had Secretary Gubo Chodoro sa DND, mas aggressive siya on his stance. Parang meron disconnect po in terms of how they are behaving towards what is happening sa West Philippine Sea. What is your take on that? That's above my salary grade. Yeah, no, that's their call. Yeah. The important thing is we Okay, so, klaro Sabi niya, let's prepare for what? Ano ba ito? Napasok natin. Doon lang ako nang mag-react yung tanong ng mga host. Yung messaging ng gobyerno ito, pabago-bago. Sabi ng chairman ng National Maritime Council, bagong create na council lang yan to address West Philippine Sea issue. After yung nangyari na banggaan, na saktan nating mga sundalo, napahiya na tayo, sabi pa na, aksidente lang daw, misunderstanding. Nako, ano ba yan? Binayot. Nabahag ang buntot. Tapos, ang Secretary of National Defense, iba naman sinasabi na deliberate. Nakaka-confuse. Mabuti, nagsalita na ang ating matapang na Pangulo. Tapang Sabi niya, it's a deliberate, it's an illegal use of force, and we must do more than protest. Yun. Wala na daw. Tama na yung kapoprotest. We should do more than that. I don't know kung ano yung gagawin niya. So, baka itong gagawin niya sa susunod na resupply, baka lalong magpapainit ng tension. Yun na. Napapalapit na po talaga ang gera. Ayokong mag-sound alarmist. But then, it's better to prepare. May nagtatanong sa akin anong gagawin? The best thing is to pray. But as we pray, we must prepare. Kasi sabi nga ni ex-senator Hunasan, we must not lose by default. Yung bang lulusubin na tayo hindi wala naman lang tayong gagawin? No way. Nakakaya sa ating mga ninuno, lumaban sila. My father was a World War II veteran, lumaban sila sa Hapon. So, ngayon, if worst comes to worst, talagang lalaban tayo. Kaya lang, yun na nga, how, yung mobilization. May nagtatanong na subscriber ko. Sabi niya, ROTC graduate daw siya sa college. So it seems na paano siya ma-activate, paano siya mapasama sa reservist para tumulong i-depensa ang ating bansa. Okay, ito po, hindi porke na ROTC graduate po kayo ay automatic na tatawagin kayo. Kasi nga, sad to say, yung roster ng mga ROTC graduates over the years hindi masyadong maganda ang recording. Hindi kayo automatic. Dapat, kung ROTC graduate kayo, you have that willing heart to defend, to serve this country. Magpunta po kayo sa nearby, sa bawat probinsya may tinatawag na Community Defense Center, yung Army Reserve Command. Doon. Pupunta kayo doon. Dalhin nyo lang yung diploma or ano yan. Kahit wala kang ang diploma, basta able-bodied ka. Gusto mong tumulong sa pagdepensa sa ating bansa, pwede. Mag-apply ka doon as reservist at i-train ka nila. Then maging reservist ka. Pag reservist ka, yun.
Pwede ka nang immobilize. Yun na yung sinasabi ni Senator Honasan na mobilize. Ako, after my retirement, I volunteered to join the Reserve Force. So, kasama ako sa Reserve Force ng Armed Forces of the Philippines. Kung magkagyera at tatawagin ako as member of the Reserve Force, I am willing to report for duty. Kahit alam ko na napakahirap na gyera ito. That's the call of duty. Nakakaya sa ating mga ninuno kung sila nagbuhis buhay, dugo nung panahon ng World War II. Tayo ngayon makikigirahin tayo. Dapat lumaban. Wala tayong magawa. Yun ang ginusto ng ating administrasyon. Yun ang foreign policy nila na palaban. Di lumaban. Total ako, matanda naman. Kagaya yung tumawag sa akin na general. Wala nang problema sa akin dyan. Matanda na ako, lalaban ako. Sabi niya, ako rin sir, lalaban ako. Problema ating mga pamilya. Aking mga apo, anong kahinatnan nila. Kawawa ang aking mga apo, mga anak. But anyway, let's pray na sana hindi mangyari. Let's pray itong administrasyon nito na super tapang. At diskarte lang yan Ulitin ko. Panahon ni PRRD, wala namang nawalang teritoryo sa atin. Diba? We did not lose square inch of territory. Kailangan diskarte niya, foreign policy niya, ayos, walang masyadong gulo. Kagaya ng ating mga neighboring countries. Vietnam, may sigalot sa South China Sea. Indonesia, Malaysia, Brunei, may sigalot. Kailangan, walang napipintong gyera because of their foreign policy. Ang problema natin ngayon, ang foreign policy ng ating Pangulo na masyadong dumikit sa US. Binutuhan natin siyang Pangulo. Let's mag-agwanta, kung makipagyera dahil sa foreign policy ng isang Pangulong matapang. Ako, I am willing sa call of duty, lalaban sa mga China, kahit superpower, bahala na. Basta wag tayong basta-basta loss by default. Sabi ni Senator Honasan, we must prepare for eventual war. I agree with Senator. Magbigay ng reaksyon sa pahayag ni Cebu Governor Gwen Garcia na kikita ko baka magsilbing malaking hamon ito sa pagkapanalo ng tatlong Dutertes ngayong 2025 na senatorial elections. Ang Pangulong Marcos Jr. nagpunta sa Cebu City para sa Tourism Summit. At ito, may pahayag ang Governor ng Cebu tungkol sa unity. Kasi pinag-uusapan ngayon ng unity. Sabi ng Pangulo, meron pang unity. Sabi ng Vice President, wala na. Ito si Governor Garcia, sobra pa daw sa unity ang ibibigay niya sa Marcos Camp. Pakinggan natin ang balita ng News 5 Everywhere. Cebu Governor Gwen Garcia kay Pangulong Bongbong Marcos na makakasalaw ng isang extraordinary unity sa mga Cebuano. Nasa frontline na balitang yan si John Arawa. Dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa 36th Joint Meeting ng UN Tourism Commission for East Asia and the Pacific at South Asia sa Lapu-Lapu City, Cebu. Present din dyan, 100 delegado mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Siyempre, dahil sa Cebu ito ginanap, hindi mawawala si Cebu Governor Gwen Garcia sa kanyang talumpati. Hindi lang simpleng unity ang kanyang ibinida, kundi extraordinary raw na pagkakaisa ng mga Cebuano. This island, you're right here on it. It is called Cebu. Too often we dream of unity. We speak of unity. And yet somehow, we fail to achieve it. But not so in this beautiful, charming island of Cebu. There's an extraordinary unity. Natawa na lang si PBBM sa talumpati ng gobernadora pero naging seryoso ang usapan nang muling ihayag ni Garcia ang suporta kay Pangulong Marcos lalo't isang vote-rich na probinsya ang Cebu. With a man who called for unity. Well, Mr. President,
our delegates who just had a crash course on Philippine politics, may I now say that the unity that we proved in that historic year and historic election of 2022 is now stronger than ever right here in this island of Cebu. Noong nakaraang buwan lang, matatandaan nag-resign si Garcia bilang miyembro ng PDP, ang partidong pinamumuluan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. No comment naman si PBBM tungkol sa suporta sa kanya ng gobernadora. Nang pagkakataon na niya magsalita, pinuri ni PBBM ang mga achievement ng anak ni Governor Garcia na si Tourism Secretary Cristina Frasco. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng turismo sa pagpapalago ng ekonomiya. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5. Okay, so magbigay lang ako ng komento sa turismo, no. In fairness, dahil napakaganda ang Pilipinas, madami talagang turista na bumibisita sa ating bansa. So, nakakatulong ito sa ating ekonomiya. Sana mapalago pa ang tourism industry sa ating bansa. So, maganda itong summit na ito. Sa tourism. Okay? Hindi tayo patatalo pagdating sa ganda ng ating bansa. Okay. Punta tayo sa politika, no? Matatandaan ninyo talagang ang daming boto na ibinigay ng Cebu sa unity team nung nakarang eleksyon. Although, hindi rin masyado, may nakuha pa rin ang Leni Camp. Hindi naman sila totally na zero, okay? So, ang talagang connection ng mga Garcia noon is through kay Inday Sara. Lala nyo, ang roots ng Pangulong Duterte is dyan sa Visayas. I don't know kung saan. Basta, migrant sila sa Mindanao. Galing itong Duterte galing sa Visayas. Kaya ang kanilang may political base sila sa Visayas. Okay? Ngayon, pagdating sa Cebu, province, largest number one vote rich province sa bansa, undoubtedly. At nagdi-deliver talaga sila ng boto sa kandidato na susuportahan ng political leadership. So, ito ngayon ang nakikita kong challenge sa mga Dutertes. Kung matuloy yung announcement na tatlong Duterte ay tatakbo na senador ngayong 2025. So, ang labanan, ang ng Duterte is Mindanao and Visayas. Kasi sa mga surveys, si VP Sara, malakas siya sa Mindanao, malakas din siya sa Visayas, medyo may kahinaan siya sa Luzon. Kaya kung mapabayaan nila ang Visayas, ngayon na nag-declare na ng suporta si Governor Gwen Garcia sa kampo ng Marcos, baka maalanganin yung pagkapanalong ng Duterte, yung tatlo, Basta no problem ang Mindanao. Talagang karamihang boto ng Mindanao, iboboto ang tatlong Duterte. Ngayon, pagdating sa Cebu at makakuha pa rin sila ng boto, total, naman yun 12 senators ang bubutuhan. Palagay ko, hindi naman i-zero ng mga Visayas ang mga Duterte. Okay, example, dosing senador. O pwede ang mga Bisaya, boto sila ng 6 sa Marcos Camp, may nalalabing 6, I believe, madadala pa rin itong tatlong Duterte kasi nga yung connection nila sa pagiging Bisaya. So, panawagan ito sa mga Bisaya, yung nagmamahal sa yung nakakakita sa nakaramdam, naka-experience sa totoong brand of governance and leadership ng mga Duterte.
huwag niyong pabayaan ang mga Duterte sa 2025. So as early as now, yung mga Bisaya, gumalaw na kayo kasi talagang start na ito ng advanced political activity for 2025. Napaka-crucial po ang election by 2025. Pag manalo itong tatlong Duterte, malaking sakit sa ulo ng administrasyon at malaking tulong ito sa later on pagiging kandidato ni VP Inday Sara na presidente. Hopefully kasi medyo may konting patibong yung statement niya na hindi siya kakandidatong presidente by 2028. Si Basti ang tatakbo by 20, siya naman si VP Sara magmamayor na lang. Something like that. Konting style Duterte talaga ito. So, good luck. Basta ako, personally, ikakampanya ko na sa aking mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapwa ko Ilocano. Alam ko, marami na ring mga Ilocano na nakakita sa katotohanan. Mayroong hindi naman masisiro ang mga Duterte sa among the Ilocanos kasi alam nila yung naka-experience ng brand of governance and leadership ng Duterte. So, good luck. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang video ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.